gaya nung SOGI, hindi na naman priority measure, di ba? Pero hindi ko alam bakit ngayon parang tumahimik yung mga nagpupush. Ang point ko lang, nakakabudol kasi yung title. Nakakabudol yung title nung bill, Preventing Teenage Pregnancy. Meron pa bang grupo ng tao dito sa mundo na ayaw itong titulo na ito, i-prevent natin yung teenage pregnancy. Pero pag binasa mo yung buong bill, di ba? And sabi nga nila, the devil is in the details. Importante yung konsultasyon eh. Yan yung part ng binabanggit natin na legislative meal. And nagugulat tayo doon sa magnitude of concerned citizens, concerned mothers, concerned schools, private schools, public schools, teachers. I can give you all the letters that I received from this measure, no? Nakaka-gimbal yung mga concerns, valid concerns ng iba't ibang grupo na ito ay radical, ito ay inappropriate at damaging to children, yung mga provision. Kasi nakakapangamba po, no? Gaya nung SOGI, again, let me go back dun sa SOGI issues before, no? Sige, anti-discrimination, pero parang prelude to same-sex marriage. Ito, parang prelude din to abortion. I heard this from CJ Serena. I have never got a chance to sit down with her and talk to her about this, no? But I heard from her yung mga sinasite mismo ng DepEd dito sa mga guidelines na pinupush nila ay nanggagaling sa isang grupo na ang advokasya ay illegalize ang abortion. So, tingnan natin sino ba yung mga nagtutulak nito. Sino ba yung nagtutulak nito? Anong grupo ba yung nagtutulak nito? Ano bang organisasyon yung nagtutulak ng panukalang ito? Let me give you an example. In section 6 of the bill, no? Yung Age and Development Appropriate Comprehensive Sexual Education. Una, adolescent sexuality. Gusto mo bang ituro ito? Lahat tayo, I think, yes. Pero tatanungin ko ang bawat isa sa atin din. Dapat ba talaga integrated itong katuruan na ito in all levels? Pati sa kindergarten, pati sa grade 1, pati sa grade 2? Tapos, ano yung specific na gusto nilang ituro? Halimbawa, teen dating, issue ng pornography, paggamit ng contraceptives, etc. Ngayon, saan daw ipapatupad itong pagtuturong ito? Public and private schools. Ano yung gagamiting guidelines? International standards. Ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old are to be taught skills to talk about sexual matters. What feels good, quote unquote. 4 to 6 years old. 6 to 9 years old are to be taught about acceptable sex, ejaculation, enjoyment, and pleasure when touching one's own body. 6 to 9 years old. Sinong mga magulang ang hindi mag-aalala dito? 9 to 12 years old. Again, WHO po ito. Are to be taught the skills to make a conscious decision about whether to have sexual experiences or not, along with information about masturbation and orgasm. 9 to 12 years old. Puntahan naman natin yung UNESCO. Kasama din yun yung UNESCO. Sa UNESCO, sa 12 to 14 years old, they have the right to make their own decisions about sexuality. Walang pakialam kahit sino. Walang say ang mga guro. Walang say ang school administration dito sa CSE delivery. Wala po. Dapat daw integrated sa curriculum. Ngayon, kung isang Christian school, for instance, hindi magpapatupad nito, ayaw ipatupad ito, ano mangyayari? Tatanggalan po sila ng accreditation?
For example, ang Philippine Accreditation System for Basic Education. Dahil compulsory po eh. Dahil compulsory, tinatanggal na rin po yung parental authority. Eh, napakalinaw ng ating konstitusyon, Article 14, Section 20, Section 2, Article 14, Section 2 of our Constitution. Napakahalaga nung binabanggit po dyan na karapatan ng ating mga magulang to rear their children. Klaro po yun sa ating Constitution. So, puntahan naman natin. I'm just really, I just can't believe this. Now we're even entertaining this idea, no? May constitution tayo, bakit international guidelines? Ba't tayo susunod sa kanila? May sarili tayong kultura eh. Ito naman po, no, pag hindi sa eskwelahan, papaano naman, kasi ang masakit po dito yung pagtuturo naman dun sa alternative learning system. Paano yon? Paano yung alternative learning system? Nakalagay po doon sa CSC na yung pamamaraan para ipakalat itong tinatawag na sexual education, peer-to-peer education. Ano ibig sabihin nun? Kapwa bata magtuturo ng sexual education? Paano naman po yun? Ina-activate din po dito ang lahat dito sa bill na to pag binasa niyo po. Hindi lang DepEd, kasama ho yung mga barangay health workers, SK, LGU, CSOs, NGOs, pati mga line agencies, DILG, DSWD, MTRCB. Pambira, ano ba yan? Meron ba tayong national emergency sa sexuality education? Ito yung priority. Kala ko ba mababa yung rank natin sa PISA? Kala ko ba kailangan natin pagtuunan yung pagtuturo ng math and sciences sa ating mga kabataan? Ngayon, dito tayo magpo-focus. Ako ho, hindi ko itatago yung aking saloobin dito. And I will continue to say it. I am rejecting this bill. Before Mayan, pero sir, sinabi ni Senator Hontiveros sa press con kahapon na walang anumang provision tungkol sa pagtuturo o panghikayat ng masturbation sa mga batang edad 0 to 4, and then hindi daw ginagamit sa Pilipinas yung pinipilit na standard for sexuality education yung in Europe. So parang sabi niya, maraming fake news o parang fabricated yung mga sinasabi ng ilang grupo na nag-o-oppose dito. Ano po yung guidelines na susundin? Kasi nakalagay po doon, international guidelines. Ako ho, hindi ko na lang sasabihin kung sino. May nakausap po ako sa plenaryo at ito yung binanggit sa akin. Kasi UNESCO yan eh. Kasi yan yung sa WHO eh. Binanggit po sa akin. And so sabi ko, well, let's debate on it. And if I'm the last one standing here in the Senate, so be it. I will oppose this measure. Kung ganitong pagkakasulat na, I'm sorry. May anak din po ako eh. May anak din po ako. Hindi po pwede na kukunin mo yung karapatan ko bilang magulang at alam mo yun, ano ba yung nangyayari sa ibang bansa? Hindi ba ito yung gustong mangyari nitong mga nagtutulak nito? Kahit sasabihin nila na otherwise. My body, my right. Kaya ako, hindi ako naniniwala kasi ako may-ari ng buhay ko eh. Nilikha ho ako ng Diyos ko eh. So, I will abide by what I believe in. And more than anything, I will abide by what my Constitution is saying about the right of parents to their children. Sir, ano yung sentiments ng other senators? The same ba ng sentiments mo, Tito Well, Sabine? ako, ang narinig ko, maraming mag-withdraw ng co-authorship nila. And let me talk about this, no? I have never spoken with Senator Angara about this. You know how close I am to Senator Angara. I don't think he is pushing for this measure. It just so happened that he is the chairperson of the Senate Committee on Finance. Ganun din naman po eh, pagka chairperson ka at na kasama yung committee mo doon sa merong appropriation, ano po yan eh, component, then you become an author, no? Pero I don't think he is, in fact, I wanted to talk to him about it. I'm sure
I heard some of his pronouncements na walang ituturo na taliwas sa ating kultura at anti values education, kaya nga may GMRC tayo. Hindi pa nga ako na po fully implement itong GMRC values education natin. Sexual education yung gusto nating pag-focus. Hindi ko, I'm sorry ho talaga, no? I just don't feel na it is important. It should take a back seat. Ngayon kung majority ng ating mga kasamahan dito sa Senado mag-a-agree na importante po ito, then that's the time na tatayo po ako sa plenaryo. But for the meantime na majority feels na hindi rin ito importante at hindi ito dapat pagtuunan ng pansin ng ating Senado at ng pamahalaan, then it's a waste of time. So sir, ba't ngayon magwi-withdraw ng pagiging co-author? Ngayon lang nila na-realize na may mga questionable at possible violation ng Constitution yung ilang provision ng bill? It's not for me to comment on as to why they will be withdrawing their authorship, no, co-authorship. I cannot answer for my colleagues as to why. Magugulat ka, marami nagugulat din na nakausap ko dito sa Senado Okay, Mean. Sir, challenge lang ng konti. Sir, kasi yung mismong bill, wala naman nga talaga yung provisions ng 0 to 4 years old, tuturuan ng masturbation. Kung sasabihin ba sa bill na hindi susundin yung international standards, and we will create our own standards, will that make you support it? Of course. And would be based on our culture, on our beliefs, na pinapangalagaan natin yung innocence ng ating mga kabataan. Hindi natin sila itutulak sa ganito. I mean, di ba parang may mga storya dyan yung mga matatanda para tignan ng bata at bigyan ng atensyon yung isang bulletin board, lalagay nila doon, huwag basahin. Diba? And these are things na gaya rin na sinasabi na matatanda, huwag tayong maglaro ng apoy. Huwag nating payagang maglaro ng apoy yung mga bata. I-guide natin sila, and again, I don't see any emergency, national emergency for sexuality education.